Stroke Awareness Advocacy. Ako po si Cristia Sabades, ang inyong family physician na nagpapaalalang bawat minuto ay mahalaga. Agad magpatingin upang ang stroke ay di na lumala pa. Isa sa mga nangungunahing sanhi ng kapansanan at ikalawa sa nangungunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas at sa buong mundo ang stroke. Taon-taon, may 5.5 bilyong katao sa buong mundo ang namamatay dahil dito. At sinasabing isa sa 4 na mga katao ay itinatayang magkakaroon ng stroke sa kanilang buhay. Ngunit, ano nga ba ang stroke? Ang stroke o atake sa utak ay isang medikal na kondisyon kung saan nawawalan ng supply ng dugo at oxygen ang isang bahagi ng utak. Mayroon tayong dalawang klase ng stroke. Isa ay ang ischemic stroke kung saan may isang bahagi ng utak na nawalan ng supply ng dugo dahil sa pagbabara ng mga namuong dugo o kaya naman plaque ng kolesterol. Ang pangalawa, klase ng stroke ay ang hemorrhagic stroke, kung saan may isang ugat ng dugo sa utak ang pumutok, maaaring dahil sa pagtaas ng presyon sa utak. Sino-sino naman ang madalas maapektuhan ng stroke? Karaniwang ang mga nai-stroke ay ang mga sumusunod. Mataas na presyon o high blood pressure ang siyang pinakamalagang risk factor. Mataas na kolesterol, diabetes, sakit sa puso kagaya ng coronary artery disease kung saan may pagbabara o pagkitid ng mga ugat na nagsusupply sa puso. Ang pagiging obese, ang kakulangan sa pisikal na aktibidad. Ang mga may edad 55 taong gulang at pataas. Ang mga dating nagkaroon na ng stroke at mayroong kapamilya na nagkaroon na ng stroke. Mas madalas itong nangyayari sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Labis na pagkonsumo ng alak at paninigarilyo. Ang iba pang risk factor ng stroke ay ang atrial fibrillation o ang irregular na pagtibok ng puso, obstructive sleep apnea syndrome o ang pagpigil ng paghinga sa pagtulog, at ang labis na stress. Paano nga ba malalaman kung ikaw o ang iyong kapamilya ay nakararanas ng stroke? Isa sa mga bagay na pwede ninyong tandaan ay ang B fast. B para sa balanse. Meron bang pagkahilo, pagkawala ng balanse o koordinasyon? May napapansin ba na parang natutumba o hirap sa paglakad? E para sa eyes. Meron bang biglaang pagbabago sa paningin ng isa o parehong mata? Meron bang pagkawala, panlalabo, o pagdoble ng paningin? F para sa face drooping. Napansin ba kung nakangiwi ang mukha? Para ma-test ito, maaaring sabihin ng ngumiti at ikumpara ang magkabilaang bahagi ng mukha. A para sa arm weakness. Napansin ba kung mayroong biglaang panghihina o pagmamanhid ng braso, lalo na sa isang bahagi ng katawan? Maaring sabihan na itaas ang kamay para maobserbahan kung may panghihina. S para sa speech. Meron bang problema sa pagsasalita o pag-iintindi ng pananalita? Mayroon bang pagbabago o kawalan ng kakayahang magsalita? Maaaring sabihan na magbigkas o ulitin ng kahit anong pangungusap upang ito'y maobserbahan. At ang panghuli ay T, para sa time. Oras na ba para tumawag ng saklolo? Kung napansin ang mga nasabing sintomas,
dalhin kaagad ang pasyente sa ospital dahil ang stroke ay isang medical emergency. 4.5 oras ang kritikal na panahon kung kailan dapat maibigay ang mga nararapat na gamot. Maaring malunasan ang stroke kung madadala ang pasyente sa ospital sa loob ng kritikal na panahon at mabigyan ng tamang gamot at agarang medikal na atensyon. Balikan lang natin muli ang lahat ng ating napag-usapan. Ang stroke ay isang medikal na kondisyon na nangyayari kapag naubusan ng dugong dumadaloy sa utak o nagkaroon ng biglaang pagdurugo sa utak. Ito ay maaaring malunasan at maagapan kung madadala ang pasyente sa ospital sa loob ng kritikal na panahon at mabigyan ng tamang gamot at agarang medikal na atensyon. Ang pagtuturo sa publiko sa pagkilala ng stroke ay napakahalaga sapagkat bawat minutong lumipas mula sa pagkakaroon ng sintomas, lumiliit ang pagkakataon para maisalba ang taong may stroke. Tandaan ang DFAS na gabay sa pagkilala sa mga sintomas ng stroke. B para sa balance o pagkawala ng balanse. E para sa eyes o pagbabago sa paningin. F para sa face drooping o pagkangiwi ng mukha. A para sa arm weakness o panghihina ng braso. S para sa speech o pagbabago sa pananalita. At T para sa time, tumawag agad ng ambulansya o dalhin agad sa ospital. Tandaan, agarang atensyong medikal ay kailangan para maisalba ang utak at makaiwas sa mga komplikasyon ng stroke. Muli, ako po ang inyong family physician na nagpapaalala, bawat minuto ay mahalaga, agad magpatingin upang ang stroke ay di na lumalap.